Hello mga abe, welcome to my channel. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL, at isa na naman pong content para po sa mga kababayan natin na nandito sa Toronto at yung mga nagpaplanong manirahan dito sa Toronto. Another Buhay Canada. Mga abe, dito sa Toronto, merong bago Holy Week, no? Merong isang konsehal na nagpapanukala na magkaroon na ang isang grocery store na mamamalakad po ay pamahalaang lungsod ng Toronto. Towards food banks and leaving some neighborhoods with limited options for affordable groceries. I think food is a big part of where people spend their money. And if we're talking about affordability and making life a little more affordable for Torontonians, I think it's an area that if we were able to do something and lower prices of food for them, I think it would be, everyone would benefit by that. Well, this is it. This is exactly what we want to look at. We want to look at that's why I'm proposing a pilot. Let's do it small scale. Let's see if we can manage the business first of all, if it's something that we logistically can do. Very much the way I see it, like a business, a non-profit business, and if there are investments that are going to be made in these stores, a lot of those investments will be recovered through those business models. Sa kabila po kasi ng pagmamahal ng bilihin, at sa pagdami po ng mga tumatangkilik ng tinatawag na food bank. Ang food bank po ay isang programa dito sa Toronto na kung saan mayroong mga tao na naglalagay sa food bank ng mga pagkain na dinodonate nila at dinadala po yan dun sa may namamahala ng food bank at maaari pong pumila yung mga kapuspalad nating kababayan dito sa Toronto upang maipantawid po ang kanilang mga pamilya sa pagkain, no? At ngayon nga po hindi lamang petrolyo ang tumataas at pamasahe, pati na rin ang mga pangunahing bilihin kagaya ng pagkain. At ito nga po yung mga datos, kada isang tao, isa sa apat na pumupunta sa food bank ay ang kliyente po doon ay mga kabataan, no? At importante po sa mga kabataan ang mayroong pagkain, lalo na kung sila nag-aaral, para rin po sa kanilang nutrisyon, no? Ito po, pero maganda sana 'yon, mga abe, no? Maganda sana yung panukala na 'yon. Pero may mga katanungan lang po tayo diyan, unang-una, paano yung supply and demand? No? So, sa supply and demand, makakaya ba, no? Makakaya ba ng syudad ng Toronto na tugunan ang pangangailangan, no, ng lungsod sa pamamagitan ng pagkain at kaya ba niya makipag-compete sa mga malalaking chain kagaya ng Loblaws, Metro at Longos, no? O Walmart, no? Yan ay may talagang malalaking supply chain, no? At paano siyang makakakuha ng mas mababang tinatawag na presyo sa mga supplier. Bagamat pwede siyang gumamit ng mga tactics na na magpapababa sa tax ng mga supplier, no? Pwede niya kasi siya po ay gobyerno. Kaya lamang papaano yung tinatawag na sustainable ba to, no? Yung supply chain. No? Pangalawang tanong, no? Kung ito ay ilalagay sa mga depressed area o sa mga low income area sa syudad, no? May ilang borough ba tayo dito sa Toronto? Toronto, Downtown, East York, North York, Etobicoke, tsaka Scarborough, 5, no? Masisigurado ba na yung mga makikinabang ng murang bilihin na yon ay sigurado yung mas higit na nangangailangan? Alam mo naman natin, no? Hindi naman tayo pinanganak sa unang panahon, no? Na syempre kung saan mas mura, kahit yung mga tinatawag na kababayan natin na mas nakakaangat sa buhay, talagang dadayuhin yan. Makabili lamang ng mas murang bilihin, no? Yun po yung mga isa sa mga concern, no? So hihintayin po natin yung na yan, yung tinatawag na mga dalawang katanungan na yun na mas mahalaga,
no? Yung pag-ano ng supply chain, no? At yung tinatawag na paano nila masisiguro na ang talagang makikinabang sa halaga o sa mababang bilihin sa grocery na yon ay yung mas higit na nangangailangan, no? Ako po ay nagtatanong lamang, no? Kasi syempre, hindi naman pwedeng maganda yung proyekto, no? Syempre, kailangan isipin din natin, no? Yung mga ganong bagay, kung paano nila gagawa ng paraan yon. Syempre, para ma-prevent natin o talagang mapagulong natin for the long run yung programang yun. Pero sobrang napakaganda po nun pagka kung sakasakali mapapatupad yung tinatawag na socialist, no? Progressive socialist na tinatawag, no? Kapag kasi yung mga importanteng pangangailangan ng pamayanan ay tinutugunan ng pamahalaan kahit na ito ay pamahalaan lokal lamang. Kasi syempre ang pagkain ay pangunahing pangangailangan bukod sa kuryente, tubig at enerhiya, no? Yan ay pangunahing pangangailangan ng pamayanan at susunod na dyan yung edukasyon, dyan na papasok. Napakahirap mag-aral ng walang laman ng tiyan. Mahirap maghanap buhay kapag walang laman ng tiyan, mga abe. So eto lang, abangan nyo, no? Ito po ay isa lamang sa mga mangyayari sa ating syudad, no? At syempre, abangan natin yan bilang isang mamamayan at mamimili dito sa Toronto, no? Talagang makikita nyo, pagka kayo ay namimili, bumibigat na yung budget, no? Sa 2 tao nga kami, no? Nakikita ko na, nararamdaman ko na, no? Kasi ako yung namamalengke sa amin, ako yung nagluluto. So, talagang ganyan po talaga, kailangan natin ay mag-adjust. Yung mga ganyang mga suliranin ay napakahirap kontrolin. Ang tangi mo lang makokontrol ay yung iyong paggasta at kung papaano mo sasakyan ang agos ng pamimili, no? Syempre, gagawa ka ng paraan para mapadali ang iyong buhay at mairaos ang pang-araw-araw, no? Kasi kung ikaw naman mag-aaklas, ano ba mangyayari sa iyo, no? Hindi naman pwedeng daanin sa dahas yan. Ang pwede lang natin gawin ay mag-adjust sa sitwasyon, mga abe. So, yun lamang po mga abe, ang nais ko pong ibahagi sa inyo. Ako po uli ang inyong lingkod, Kuya JDL, at ito po ang Punto ni Abe. Maraming salamat po. Bye-bye.